Isang driver na nawalan ng kontrol ay mabilis na nagmaneho sa mataong paradahan at nabangga ang maraming tao sa loob lang ng ilang segundo. Isang kulay abo maitim. Nang lumapit ang mga saksi, sinabi nilang hindi ito aksidente. Tumakbo siyang parang demonyo kaya sinadya niyang salpukin sila. Pumasok siya pero tinanggihan mo sa programa. Lumabas siya kaya siguro nainis. Ito ang Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner. Naibabahagi namin ang mga kwentong ito dahil sa aming partner na Morgan & Morgan. May dahilan kung bakit top true crime show ang Inside the Crime sa YouTube, tulad ng Morgan & Morgan na pinakamalaking injury law firm sa Amerika. Mahigit 35 taon na nilang ipinaglalaban ng tao at nakabawi ng 30 bilyong dolyar para sa kliyente na pinatunayan ng track record nila. Sa mahigit 1,000 abogadong nasa 100 opisina sa bansa, ang Morgan & Morgan ay parang hukbong lalaban para sa iyo. Buong pusong team na nagsusulong ng nararapat na kabayaran para sa kliyente. Hindi lahat ng law firm ay pareho. Kung mali ang law firm mo, baka matalo ka agad. Subukan ang Morgan & Morgan kung nasaktan ka at libre ang bayad nila maliban na lang kung mananalo ka. Para sa detalye, bisitahin ang forthepeople.com Inside the Crime, i-click ang link sa ibaba o i-scan ang QR code sa screen. Nasawi ang isang minamahal na lola sa malagim na hit and run, kaya nagalit ang pamilya ng hatulan ng driver. Hindi lang dahil sa sentensya, kundi dahil din sa dalawang salitang hindi nasabi ng driver. Hulyo 27, 2023, Miami Gardens, Florida. Bago mag-alas 11:30 ng umaga, nakatanggap ng balita ang pulisya tungkol sa insidente sa parking lot ng Community Action and Human Services Department. Sinagasaan siya? Oo, natamaan niya ako sa dibdib ng salamin. At nasa dalawa ako. 12. 4.5 milya mula sa lugar ng camping. Sige, simula na. Mula sa simula, Nandito ako isang truck Tacoma, abong madilim na kulay ng truck na Tacoma. abong Dodge Tacoma, Madilim. madilim. Abong maitim na truck na Tacoma, nakaparada lang ito doon. Abong Dodge Tacoma. Oo, Tacoma. Toyota Tacoma, anong meron? Dumaan ito pababa dito, pumunta doon, kaya pumunta ito sa silangan. Gaano katagal yun? Mga 5 minuto. Dahil tumalon ako sa press pack na ito. Hindi, wala kaming nakita kahit sino, madilim kasi. Ano bang inaasahan mo? Itong sasakyan na to. Kaya lumitaw ito. Nakatambay lang talaga ito doon. At makikita mo ito sa isang kulay abong, maitim na Tacoma. Para sa isa sa mga sasakyan namin, sinusubukan lang namin tingnan ang itim na bahay. At lahat kami ay nakatayo siguro ng ganon, isang oras. Sige, gusto naming ipakita ka. Pero hindi ko masasabi sa iyo kung sino ang nandoon. Hindi ko alam. Isa siyang kasama para sa isang grupo. Kaya para kang malaking mama. Hindi. Ayon sa pulisya, 3 tao ang nabangga at isa ay malubhang nasugatan kaya kinailangang i-airlift sa ospital. Anong meron tayo? Lalaki ang biktima. Nakatayo siya sa tabi ng nanay niya at tagapayo. Yun ang nanay mo na nasa ambulansya ngayon. Walang malay, pero humihinga. Tama. At nakuha ko na ang impormasyon ng kanyang pasaporte. Ipapadala ko ito sa iyong telepono. Salamat. Yan ang nanay niya at nakatayo siya doon. Yan ang 2 anak niya. Isa may Down syndrome. Tama. At yung maliit na itim na batang babae dyan na hindi sakitin. At nakatayo lang sila doon kung saan naroon ang tagapayo ngayon. At kausap nila ang tagapayo. May kotse na umalis, nabangga sila, umakyat sa bangketa at dumiretso doon. Kaya iniisip ko na baka yung ospital na gusali ay may mga kamera. Tawagan mo sila. Tawagan mo siya. Kumusta po kayo, sir? Sige. Natamaan ka ba? Oo, natamaan ako. Alin doon? At yun ba ang nanay mo? Oo, nanay ko yun. Saan ka lang nakatayo nun? Oo. Nakatayo kami mismo dito. Dito mismo. Gusto ko lang. At pagkatapos, Yung sasakyan mula doon Biglang lumitaw habang kinakausap kami. at nabangga kayong dalawa. Pagkatapos dumiretso lang ito doon. Hindi mo ba nakita ang driver? Hindi ko nakita ang nagmamaneho. Hindi ko talaga nakita. Madilim talaga yung kotse, pati bintana sobrang dilim. Lumabas ang bagong detalye mula sa mga saksi na nakakita sa driver bago siya tumakas. Nakita ko silang mag-ama bago siya nabangga, nasa likod ko sila. Nandito ang kotse, bigla na lang itong umalis. Bigla na lang itong humarurot paalis at umalis. Hindi naman ito nagtangkang gawin yon.
Nandun ito sa likod. Sige. Hindi man lang siya sumubok na lumiko. Diretso lang siya. Nakatayo sila sa gitna ng kalsada. Oo, tumatawid lang talaga sila. Nandun lang ang mga anak niya dahil wala pa sila sa kalsada. Siya ay Tumatawid at yung isang lalaki ay... pupunta sa bale may mga bata dito at yung babae. Oo, dalawang bata yun. Mukhang bumalik sila sa sasakyan. Mga anak niya. Sige, sige. Oo, sabay silang tumawid, siya at yung lalaki. Dumaan siya sa ibabaw nila at sa tuod mismo. Pagkatapos, umikot siya at pumunta sa bangketa. Oo. Oo, umikot siya doon, kaya kilala namin ang mukha niya at doon namin siya nakilala. May iba pa bang tao sa kotse na kilala mo? Anong klaseng babae? Itim na babae? Itim na babae. Sige. Meron siyang parang mapulang buhok, medyo mapula, parang nakapuff. Mapulang buhok, parang natural puff. Oo, at sa buong bahay, alam mo na siya ay isang mas matandang babae. Hindi, sige. Sandali lang. Sige. Yan ay 212. May update lang ako tungkol sa driver sa kaso ko. Isang itim na babae na may natural na puffs ang buhok. Just kahit kaunti lang, nakakatulong na. Oo, alam mo yung babae na sinabi niyang kailangan bumalik sa likod ng mesa. Siya yung mismong tinamaan sa muka. Sige. Siguro mas madedetalye niya yung kwento. Pupuntahan din natin yan. Ganito lang kasi si Sir Siento Dismar. Naririnig ko kung ano ang gusto niyang gawin. Oo. Pero manatili ka lang. Dito ka lang, huwag mo akong iwan kung kailangan pa kita. Sige, nakuha ko na ang video. Hindi ko magagawa, Sargento, walang camera dito sa harap. Oo, sabi nila galing dito. Di ako sigurado kay Sargento. Nasa akin ang permit. Doon nila... Shade, ito ang mga sasakyang nabangga nila paalis. Nakuha ko na. Walang mga video, wala akong nakitang mga camera. Kukunin ko ang numero ng alarma at lahat ng mga detalye dito. Oh, dito mismo. Alam kong lumilipad sila mula sa kabila. Baka yung babaeng natamaan. Oo, siya yung ilalabas. Kasi mukhang masasabi kong nawalan siya ng malay, bro. Oo, Hindi. malalampasan niya lahat yon. Narinig ko sa radyo. Pareho rin ang alarma nila. Wala ako nun. Dapat pareho lang. Dapat yun nga, i-check ko. Pero kadalasan nandito ito. Iko-confirm ko. Pero, Sige, dapat pareho lang yan. sige. Oo, pareho lang ang numero ng alarma. Sige, alin yon? 317. Ah, yun pala. Nakuha ko na. Rescue 19 kayo. Perfecto. Rescue 54 yon. Sige, para sa kabilang grupo. 19. At yun ay Rescue 54. Ano yung isa pa? Oo, nakuha ko na. Yan ang mas seryoso. Sige. Nagkaroon ng trauma. Oo, nasagasaan ng kotse. Oo. Umatras ang sasakyan dito. Umalis siya at nasagasaan si Marcher. At bumangga siya sa apartment. Oo. Sinadya. Oo. Pero meron tayong impormasyon tungkol sa kanya. Parang hindi naman. Oo, may inaasikaso siya sa loob. Lahat ng mga saksi ay naglalarawan na nakita nila ang parehong babae. Nang nagsimulang magkaugnay-ugnay ang mga detalye, may isang empleyado na nagbigay ng pahiwatig tungkol sa posibleng motibo. Wala ba kayong video sa loob? Sige, kinuha ba nila ang ID mo? Hindi ang ID ko. Sige, ano ang plano mo? Ikaw ba ang magbibigay ng info kay Cox? Oo, sige. Kukunin ko ito agad para sa'yo. At paano natin malalaman na siya ang... Nagbago ako ng address. Sige. Kaya sige, gaya ng ipinaliwanag ko sa kanila, nasa labas ako habang nasa telepono. Sige. Napalingon ako sa direksyong iyon at nakita ko lang ang dark gray o itim na pickup truck niya. Nakita kong binangga niya sila, tinamaan at sinagasaan ang gulong niya at dumaan sa tuod. Paano mo siya nakilala? Kakalabas ko lang noon, sinusubukan niyang mag-apply sa isa sa mga serbisyo at sinabi ko sa kanya na hindi na siya pwedeng mag-apply ulit dahil nakuha na niya yung serbisyo dati. Nakilala mo ba na siya rin ang nagtatangkang yon? Nakilala ko siya sa buhok niya. Nakita ko ang gilid. Pandak siya, agad kong nakilala ang buhok niya kahit malayo. Siya yun. Oo. Wala siyang tint sa bintana niya. Diana Daniel. Wala siyang tint. Uy, di, anong balita? Naghahanap lang ako, nagsasalita lang ako. Oo, nasa labas ako ng perimeter. Si Shane ay katabi ni Stevens, ang pangunahing tao.
Ipapadala ko sa'yo. Nakarehistro sa kanya. Sinasabi ko ituturo at sasabihin ko na yan ang totoo. Sige, kaya mo siya nakilala kasi nag-a-apply siya. Kakagaling lang niya mula rito. Ano yung ina-applyan niya? Gets ko. Ano yung ina-applyan niya? Care to Share program, isang programa para sa tulong sa kuryente. Care to share? Siguro kaya siya nagalit, iniisip ko lang dahil doon. Kaya care to share, kilala mo siya. Anong suot niya? Alam ko na nakadress siya, hindi ko maalala ang kulay nito, pero ang buhok niya, kakaiba kasi may kulay ito at parang natural na afro. Si Sharon, tama ba? Oo. Itim na babae? O, tiningnan ko rin ang ilaw niya, kaya sigurado akong siya yon. Tiningnan mo ang kanyang ano? Ang ilaw niya. Ang kanyang account. Bago siya umalis, tiningnan ko ang account niya kung kaya niya ang programa. Sige, anong programa ang ina-applyan niya? Care to Share. Care to share? Grant, Diversion. sinadya niyang pasukin ang mga yon. Pumasok siya, tinanggihan mo sa programa. Oo. At lumabas siya, siguro kaya siya nagalit. Oo. Yun lang ang naiisip ko. Oo. Kung makuha niyo ang track na yon o kahit anong konektado sa kanya at ipakita sa amin, may tuturo namin sa inyo. Wala ba kayong video sa loob? Wala kami. The ship May sinabi ba siya sa'yo nung tinanggihan mo siya? Hindi, sinabi lang niyang okay. Sabihin mo lang ulit. Isa pa. Sampu, isa, isa, dalawa, 8, 4, 4, 10, isa, isa, 8, 4, 4. At ang anak ng babae, hindi ko alam kung nandito pa siya. Siya nung ipinakita ko sa kanya ang litrato, sigurado siyang siya yon. At nang inilarawan niya siya, sinabi ko rin ang parehong bagay. Siya yon. Siya talaga yon. Dahil sa makulay niyang damit, agad mo siyang nakilala sa sasakyan. Oo, nakilala ko siya nang umalis siya. Pagkabangga niya sa kanila, dumaan siya rito. At nakita ko ang buhok niya. Eksaktong buhok na nakita ko nung kausap ko siya. Nakuha ko, sige. Aniya, pumasok si Sharon Cox at nag-apply sa Care to Share. Sabi ko, anong klaseng programa yon? Sabi niya, FPL daw. Tama, ito nga. Mahirap. Sabi niya, tinatawag daw itong Care to Share program. Sabi ko, ano yon? Sabi niya, isa yung FPL assistance program. Tinanggihan ko siya base sa kanyang mga credentials. Tinanggihan siya. Nainis siya at umalis. Sabi niya sa akin na nakilala niya ito habang palabas siya ng parking lot. Tiningnan daw niya ng mabuti at sabi niya, pareho ang kulot na buhok. Sabi niya, nakadress, nakadamit siya. Agad niya itong nakilala dahil kakadeny lang niya sa claim nito. Nakita ba niya ang aksidente? Oo, sinabi niyang nasaksihan niya ito. Kaya ang social worker na babae nasaksihan din ng aksidente. Sinabi niya sa akin na ayos lang siya ng tanungin ko. May isa pang saksi doon. Sino naman yung nandun sa kabila? Kinumpirma ng pulisya na ang 62 taong gulang na si Sharon Leola Cox ang nagmamaneho. Pagdating ng mga investigador sa kanyang bahay, may malaking ebidensyang nakaparada sa harap. Ang kulay abong Toyota Tacoma na nakita ng mga saksi sa Community Service Center ilang oras bago ang insidente. Nandito ba ang sasakyan? Nandyan mismo. Nandyan mismo. Sige, oh. Aksidente ba ito? Kailangan ko itong i-report sa rehiyon. May ilang tanong ako tungkol sa aksidente. Sa tingin ko makikilala mo ang camera. Doon na lang tayo mag-usap. Ayos ba sa'yo? Ayos lang ba siya? Ibig kong sabihin, Pwede ka naming dalhin sa istasyon. Ako ang maghahatid sa'yo. Siya ang maghahatid sa'yo. Kilala kita, ikaw. Mas komportable ka doon. Ayos ka lang ba? oh, Sige, hayaan mong hawakan ko muna. bahala ka na sa kanya 05. Ako magse-secure ng kotse niya. Sige. Ako na ang bahala dyan.
Miss Cox, nandito po ang mga susi ng kotse. Kailangan ko lang ang susi ng kotse, itago mo na ang iba. Ganyan talaga minsan sa kalsada. Isa, apat, tatlo. Wala kang alarm sa kotse, tama? Yan ba ang remote? Sige, nagtatanong lang. Sige, sige. Oo, kung kaya ko. Siguraduhin mong nakasara ang kotse, mas madali yon. 143. Pwede mo bang ipakita pangalan at address mo? Hindi kami nagsusumbong. Salamat. "211, pwede mo ba akong padalhan ng wrecker? Para sa THI. I-repair mo ang sasakyan dito sa akin." Hindi. Nakita mo ba ang carport doon? Hindi, natatandaan ni Flight ang THI na yon. Si Lias, hindi. Pareho lang ang ginagawa nating seguridad. Iyon lang. Sige. Pwede mo nang patayin ang ilaw dito sa taong ito. Nasa pintuan na siya. Kilala ko siya ng 16 na taon, mas matagal pa kaysa sa asawa ko, hindi niya talaga kaya. Makikita mo ako sa kalsada. Tandaan mong kilala mo ako. Una na akong gawin at sabihin ito, wow, 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 ang dami ng... Kilala mo siya? Papasok ba siya sa bahay o hindi? Hindi papasok siya. Nakuha ko na ang mga susi ng kotse. Oo, nakuha ko na ang mga susi sa remote. Sinubukan ko naman. Oo, ang aking. Asawa, Hindi ganyan kumain ng skate. Mali, kinakain mo ng ganyan. Lagyan mo ng salad at ng itlog, putang ina. May tao ba dyan? i-unlock ko ito. Ma'am. Ang dami nito. "211 kiss cake." Sandali lang, Flab. Ito ang paborito kong sasakyang pampasabay. Magiging Isang tagapagsalita, sir. Ilan ang mga tao sa lugar ko? Ang una ay magiging NC pickup only sa Georgia para sa mga paglabag sa probation talaga, para lang sa mga kabataan. Ang pangalawa ay wala na.
ibahagi ang signal. Meron siyang 2 litrato. Ay, déjame... Kakalis lang niya sa Georgia ng ilang buwan at sa susunod na oras ay nasa New Jersey na siya ng 2 buwan lang. Iwan mo sa akin ang tuktok ng nasa itaas. Sige, Diyan ka dapat pumunta. Oh, ang unit ng Hamilton. Diaz, nasaan ang desk mo? 211, halikan mo siya. Plug Diaz, nasa telepono ako. Iiwan ko ba ang toe step sa desk mo? Ano ang desk mo, Plug? Hindi ko maalala. Nasa ng TV sa itaas, doon sa itaas. Ah, sige. Walang problema. $211. Copy direct. Salamat. Sige, Jose. Kumukuha lang sila para sa Georgia. Nasa extradition kami sa ganitong background para sa training. 240s hindi. 211. Copy. Salamat. Oh, darating na ang kotse dito. Nakatayo ako sa tabi ng truck. Maganda ang pwesto dito, tol. Maganda ang pwesto dito. Bahagi na ng bahay niya ang truck. Melos. Kinuha lang siya ni Melo. 205. Anong Diaz? Nakaantabay ako sa Toyota para hilahin yon. Yung luma na PD, oo, 1020, 163. Pero tambak lahat sa harap. Diretso lang, tingnan mo yung pine tree na bumagsak. At may 2 siya at may 240 siya, bro. Isa galing Brunswick, isa sa Georgia. Hindi exodable, yung isa para sa probation violation. Oo, para sa probation violation, pagmamay-ari ng marijuana. Inaresto si Sharon sa pag-alis sa aksidente na nagdulot ng malubhang pinsala. Nakulong siya sa Miami-Dade Jail at kung saan pinigil siya sa $10,000 na piyansa. Pero ang pinsalang nagawa niya nung araw na iyon ay hindi na mababawi. Ang babaeng kinailangang i-airlift papunta sa ospital ay nakilalang si Patricia Garner, 67 taong gulang, isang ina ng 3 at lola ng 7. Dahil sa aksidente, naging critical ang kondisyon niya at nilagay sa life support. Namatay siya 3 araw matapos mabangga. Si Sharon Cox ay pinalaya matapos magpiyansa at inilagay sa house arrest. Noong Hunyo ng 2025, iniulat na nakipagkasundo ang abogado ni Sharon sa opisina ng state attorney na nagsasabing mayroon silang nilagdaang kontrata. Isang plea agreement na pinirmahan ng parehong estado at depensa para sa 10 taon. 366 na araw sa kulungan, kasunod ang 1 taon ng community control at 8 taon ng probation. Pero kinondena ng pamilya ni Patricia Garner ang kasunduan at tinawag itong parang napakagaan na parusa. Binawi ng estado ang kasunduan at dapat ay haharap sa paglilitis si Sharon kung saan maaari siyang makulong at makulong ng hanggang 40 taon. Noong Oktubre 2025, inamin ni Sharon ang kasalanan sa pagtakas sa aksidenteng nagresulta sa kamatayan at 2 bilang ng pag-iwan na nagdulot ng malubhang pinsala. Sa paghatol, iniulat na hindi humingi ng tawad si Sharon sa pamilya ng biktima na ikinagalit nila. Hinatulan siyang 4 na taon lang sa kulungan. Ipinapakita ng mga online na tala na si Sharon Cox ay nagsisilbi ng kanyang sentensya sa isang kulungan sa Ocala, Florida. Ang kanyang kasalukuyang petsa ng paglaya ay sa Setyembre ng 2029. Pagkatapos, 2 taon siyang nakaprobation, 5 taon babawiin ang lisensya niya, at kailangang mag-traffic school at 100 oras ng community service. Salamat sa panonood ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner. Magkita-kita tayong muli bukas para sa bagong kaso.